Ayun mga guwiks, ang masayang morning sa lahat dyan, no? Yan, umagang kay ganda sa lahat dyan, saan man tayo naroon. At tayo ngayon mga guwiks ay nandito sa ating garden, no? Dahil sa maaga pa at ito yung ating palipas oras. Ngayon ito mga guwiks, ang gagawin natin ay maglilinis tayo dito sa taniman natin. So dito tayo sa mga mabatong lugar na may mga butas-butas at yan ay lagi nating tinaniman, no? Ng pichay at Chinese kangkong. So ito ngayon ay linisin natin para mapagtaniman natin ulit, no. Yan. So madamo na at yun na nga ang ating kalamansi. So marami na siyang bunga mga gawiks. Yan. So matagal din yan nagbunga. So ngayon marami na siyang bunga, no. So ito ay ating taniman ngayon ng Chinese kangkong. Yan ay dahil sa may buto tayo ng Chinese kangkong, no. Matagal-tagal din ito mga gawiks na hindi tayo dito nakapagtanim, no. So ito ay nalinis na rin natin ng mga nakaraang buwan. Or wala pang isang buwan mga gawiks. So ngayon linisin natin ulit para tataniman na natin ngayon, no? So ang ating paglilinis ay siyempre sa umaga na hindi pa mainit. At ngayon ay linisin na natin. Mamayang hapon ay atin ang taniman to pagkatapos natin malinis, no? So umpisahan ko na ngayon mga gawiks sa paglilinis dito. So ito mga gawiks, yung mga madamo na matigas, bunutin. Yan. So unang butas mga gawiks, ito yung unang butas na ating tataniman, no. Ito, yan, diretso yan. Dahil ito yung daanan. At dito tayo magtatanim sa mga butas na to. Yan. Ito ay atin ang napagtaniman dati ng pichay at Chinese kangkong mga gawiks. So ngayon ay ito na naman tayo ngayon ulit magtatanim, mag-start na tayo. Siyempre maganda mga gawiks, yung ating itatanim ay yung hindi maya-maya tanim mga gawiks, katulad ng ating tinatanim lagi yung patula. So marami tayong ma-harvest paulit-ulit. So hindi tayo mapagod sa katatanim, no. So katulad din na itong Chinese kangkong na ating itatanim kapag nakapag-harvest tayo ng talbos. Habang buhay pa ay pwede tayo mag-harvest ulit dahil yan ay mag-uusbong, magsanga-sanga. At siyempre katulad ng talong. So yun yung mga tanim na tayo ay sagana sa pag-harvest kapag naalagaan natin ng maayos. Yan. Katulad din ng ampalaya. So yun, mga tanim na marami tayong pwedeng harvestin. So ang sa akin lang dito mga gawiks, yung patula ang pakinabang talaga. So pagpatuloy ko lang to mga gawiks sa paglinis, no, hanggang matapos tayo. So ayan na mga gawiks, no, dito sa bungad ay natapos na natin ang paglilinis sa mga damo. At dito na tayo banda sa dulo mga gawiks. Ayan. So dito banda ay yan ating makikita yung mga damo na yan mga gawiks ay ating linisin. Pero tayo ay nanghihinayang, no, dahil yan ay ang mga damo na medicinal. Yan ay tawa-tawa, no. Yan ay gamot sa kapag may dengue. Ayan, papakuluan at ipainom. So dito naman ay may mga nabunot din tayo na isa ding medicinal na uri ng ating nabunot. Ayan, so yan ay tinatawag na Maria mga gawiks. So itatanim natin to dahil sa may ugat, no. So yung mga ganitong mga tanim ay tayo'y nang hinayang. Yan. So pinapakuluan to mga gawiks. Ang pagkakaalam ko, ito ay pinapakuluan at pagka medyo maligamgam na, binababad na yung paa dyan mga gawiks. Yun ang pagkakaalam ko, no. Ito, yan. So bunutin lang natin to, yung mga tawa-tawa na to mga gawiks, dahil taniman nga natin, no. So ipagpatuloy ko lang yan sa ating pagdadamo dito. So mamayang hapon na tayo dito magtanim mga gawiks o magpunla ng buto ng Chinese kangkong, no. So yan, itatapon na lang natin to, mga nabubunot natin na mga tawa-tawa. So yan, so uso pa naman ngayon yung mga dengue, lalo na sa mga bata. Pero pag panahon ng tag-ulan, isa sa mga problema na sakit ng mga tao kapag may sugat at lumusong sa baha ay nagkaroon ng leptospirosis mga gawiks. Yan ang mahirap. Yan, pagka hindi mo namalayan, nagkaroon ka na pala ng ganong karamdaman, leptospirosis, kapag medyo may sugat ka at napalusong ka sa baha, no.
So yun ay mga dahil sa ihi ng mga hayop, lalo na sa daga. Yan. So pagpatuloy ko lang tong paglilinis dito mga gawiks para makapagtanim na tayo mamayang hapon. So dito ay yan, tapusin lang natin to mga gawiks. Matatapos na tayo, nasa dulo na tayo. Yan, marami-rami ditong nahugot natin, nabunot natin mga tawa-tawa mga guys. Yan, matatapos na. Kamayang hapon ay magpunla na tayo dito. So, ito mga guys ay ati pang dagdagan ng lupa sa ibabaw, no. Yan, tataniman natin to ng Chinese kangkong. Tanim-tanim para may aanihin. So yan. So pasiritan natin ng tubig to mga guys para yung mga lupa sa ibabaw ay mapunta sa mga butas-butas. Yan. So tapos na tayo. Yan, pagpatuloy natin to mamayang hapon. Yan, mamayang hapon tayo dito magpunla mga guys. Alright. So yan, malinis na. So ito ay itatanim natin, maghanap tayo ng pagtataniman nito mga gawiks. Dahil dito yan, marami na yan, makapal na yan dyan mga gawiks. Yan, lagi yan na harbisan dyan. So alright, mamayang hapon. Yan, malinis na, magtanim tayo mamayang hapon dyan. So ayan na mga gawiks, no, matapos natin malinis ang ating taniman, no, dito sa mga butas-butas na bato at iyan ay atin ang punlaan. Ito yung ating buto ng Chinese kangkong mga gawiks at isa-isang butas ay ating lagyanan ng mga buto, no. So punlaan na natin. Yan. So yan ay ang ating pagtatanim ulit dito sa ating bakuran. Yan, mga Chinese kangkong yan. So ito mga gawiks ay ating dilig-diligan para so hindi ito self-watering na katulad nung ating ginawa doon sa simentadong lugar, no. So yan mga gawiks. So isa-isang butas tayo. Yan. Tapos yan ay takpan natin ang lupa mga gawiks. Yan. So marami tayong buto ng Chinese kangkong kaya lahat ng mga butas-butas dito na mga sa may mga bato mga gawiks na ating nilinis, no. So hindi lang ito, ayan, hindi lang yan, mayroon pa doon, ayan, yung nilinis pa natin yan mga gawiks, no. Ayan, nilinis pa natin dyan. Tataniman din natin yan mga gawiks. Ayan yung mga tanglad natin, no. At yung bago nating tanim na papaya, ayan, 2 puno, may mga bunga na. So ipagpatuloy ko lang to mga gawiks sa ating pagtatanim dito, no. Yan, hanggang sa tayo ay makatapos dito. At siyempre ito naman ay antayin na natin kung kailan ito mag-usbong, magdahon. So mga 4 na araw o 3 araw mga gawiks, mayroon na tayo ditong makikita na maaring usbong na dahon mga gawiks. So ayan. So dinadamihan ko ng paglagay ng mga buto mga gawiks, no, dahil sa hindi naman to lahat mabuhay. Ayan. So yan, marami pa. Tatapusin ko lang ito mga gawiks sa ating pagpunla ng buto ng Chinese kangkong, no. Ayan. So yan mga gawiks, tayo ay tapos na dyan banda sa una at sa pangalawa. So dito na tayo sa pangatlong hilira mga gawiks, no. Yan. So last ng hilira ito mga gawiks.
So marami na naman tayong aabangan na mga harvest na mga Chinese kangkong dito. At siyempre katulad ng dati, pagka tayo ay nag-harvest ay nasishare natin sa ating ibang mga katrabaho dito mga gawiks. Yan, share na lang kapag hindi naman natin kaya lahat to kainin mga gawiks. So yan, kunti na lang ng mga butas mga gawiks. Yan ay matatapos na tayo. So yan, ito na, huling dalawa mga gawiks. Alright, tapos na tayo mga gawiks, no? Yan, so dahil sa dito banda ay tapos na tayo. Ayan pa yung ating tataniman, no? Ayan, sayang kasi mga gawiks, yan ay mga damo na lang ang tumubo dyan, kaya nilinis natin. Ang gagawin natin dyan ay ating tataniman na lang ng mga buto ng Chinese kangkong dahil marami pa tayo. So ayun mga gawiks, update natin yung ating tanim na mga Chinese kangkong, no? So ito yung ating nilinis at ngayon ay tinaniman nga natin ng mga buto ng Chinese kangkong. At ayan ang status niya mga gawiks. Makalipas yung 4 na araw, pang-4 ngayon mga gawiks, at ayan na yung ating makikita, no? Ayan. So dahil sa marami tayong buto na ating ipinunla dyan, kaya medyo marami yung mga umusbong mga gawiks. So 4 na araw ang ating nakalipas at siyempre yan naman mga gawiks ay mga 20 days to 25 days mga gawiks ay pwede na tayong maggulay dyan, maka-harvest na tayo. At sa mga ganyang gulay mga gawiks ay hindi tayo mamaya-maya magtanim dahil sa pagka yan ay ating naharbisan ay patuloy pa tayong mag-harvest ulit dahil yan ay mag-uusbong, no? Kapag tinalbusan natin mas lalong kakapal dahil sa magsanga-sanga yan mga gawiks. So ayan na ang ating resulta kapag masipag lang tayo magtanim-tanim. Ayan, so yun na nga mga gawiks, no? Ang ating palipas oras dito nakapakipakinabang. So hanggang dito na lang muli, masayang buhay sa lahat dyan. Bye bye, yahoo!